Malinaw para kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V na ang pagtiwalag ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos ay hindi dahil sa prinsipyong pinaninindigan laban sa korupsyon. Ito'y matapos na formal na ideklara ni VP Sara ngayong araw na tatakbo siyang Pangulo sa 2028 national elections. Ayon kay Ortega, ang pagkalas ni Duterte sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay dahil sa political repositioning. Nagsilbihan niyang turning point sa alyansa ang kontrobersya na nakapalibot sa confidential at intelligence funds na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education. Paliwanag ni Ortega, halos 2 taong nagsilbi si Duterte sa administrasyon nang hindi man lang isinasa publiko ang paratang na systemic corruption o incompetence. Kung talagang katiwalian at inefficiency ang tunay na dahilan, dapat umano'y naidokumento ang mga ito habang miyembro siya ng gabinete. Kahit si Deputy Minority Leader Antonio Tino, kumbinsido na walang inatupag si VP Sara kundi ang mamulitika para sa 2028. Hindi na anya nakakagulat ang desisyon at kalkulado na ang hakbang bilang panakot lalo na sa mga kongresista. Well, talaga namang matutuloy na yung impeachment. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. No? Pusit tactics na naman ito para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya kuno. No? Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na kauupo pa lang niya bilang Vice President noong 2022. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na strategic decision ang ginawa ni Duterte upang palakasin ang kanyang mga tagasunod sa gitna ng kakaharaping impeachment complaints. Sabi ni Defensor, posibleng makonsolidate ang mga taga-suporta ng Vice Presidente dahil sa timing ng deklarasyon. Those who endorse the impeachment complaints are very firm on their position that there was an impeachable offense committed. It becomes an advantage for her because the administration or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag-declare niya, sa palagay ko, it's a natural course for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage. Samantala, idinagdag ni Kabataan Party List Representative Rene Luisco na premature ang deklarasyon at dapat sagutin muna ang mga tanong ng taong bayan na hanggang ngayon ay nakabinbin pa. Meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Iginagalang ni Bicol Saro Representative Terry Redon ang karapatan ng sinuman na tumakbo bilang Pangulo. Bagamat sa panahong ito, mahalagang magtulungan umano ang mga pinuno ng bansa na tugunan ng usapin sa pagkain, trabaho at kalusugan, pati na hustisya at pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.